Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Dahil nasugatan na isipang tawagin ni Zoe si Doc Carlos upang gamutin ito. Bagay na nagtaka si Lynette nang makita sa screen kung sino ang tumatawag. At dahil nga panay ang tawag ni Lynette kay Carlos, hindi pa ito dumarating kaya sinagot na niya ang telepono. Nang sagutin ni Lynette ang telepono ay nawindang shots, sinabi ni Zoe. Kasi ba naman hindi akalain ni Zoe na ang sasagutin si Carmina kaya natawag siya sa unang pagkakataon na sabi niya, "Daddy, kailangan ko ng tulong mo." Nawindang din si Zoe dahil hindi niya akalain na si Lynette ang sasagot. Pero dahil na-train siya kay Moira at saka kay Carlos na kanyang tatay at nanay ng pagkasinungaling, kaya siya ay nagsinungaling na din na kunyari ay si RJ ang dapat niyang tawagan pero narong number siya. Nang isarado ni Lynette ang telepono, ewan ba kung bakit meron siyang parang naramdaman na hindi niya alam kung ano yun. Dumating naman si Carlos at nang bakit ang hawak ni Lynette ang telepono ay bakit nun niya pinakikialaman. At yun daw ay personal niya. Ganyan talaga ang may itinatago na tatakot sa anino. Sinabi ni Lynette na tinawag ni Zoe na daddy itong si Carlos. Pero itong si Carlos siyempre magaling lumusot. Napaniwala yata sa paliwanag ni Carlos at ito ay nagpaalam saglit dahil may tatawagan daw siyang pasyente. At naiwan si Lynette na nag-iisip. Nalaman ni Moira na tumawag si Zoe kay Carlos at nang malamang si Lynette ang nakasagot ay nagalit ito kay Zoe dahil hindi daw ito nag-iingat. Sinabi ni Zoe na hindi naman niya akalain na si Lynette ang sasagot. Dahil na may tinatago, bumabay ng bahay ito si Carlos para matawagan niya si Zoe. At para masigurado na si Carlos na yun ay i-speaker daw ni Zoe ang telepono. In-speaker nga ni Zoe ang telepono at nalaman niya na ang tumatawag talaga ay si Doc Carlos. Habang kinakausap ni Carlos si Zoe ay patingin-tingin siya dahil baka mamaya ay sumunod si Lynette. Sinabi naman ni Zoe na kailangan niya ng tulong dahil nga nabaril siya, may sugat siya at kailangang magamot. Ang bagay talaga ay ito talaga ang nagpakasal at kailangan talaga isa silang pamilya kasi iisa ang kalikaw ng kanilang bituka. Sinungaling ang nanay, sinungaling ang tatay, pati yung anak tinuruan ng kasinungalingan kaya ayan sinungaling na rin yung anak. Ito ang masamang pamanan ng mga magulang ni Zoe sa kanya. Naikwento naman ni Giselle ang tungkol sa kanyang anak at sa kanyang boyfriend dati na hindi ram na kanyang boyfriend na nagkaroon sila ng anak. Kaya hindi kataka-taka na isang araw ay may lalabas na bagong mukha dito sa dramang ito. Abangan natin. Sumaklulo na nga ang tatay dito sa anak at dumating na siya sa hideout. Pero kinapkapan muna siya nila Balahadya at baka siya ay may dalang armas. Agad niyang hinanap si Zoe upang magamot. Yumakap naman agad si Zoe sa kanyang tunay na ama. Ngayon pa sila nagbanding ha? Huwag na natin pakialaman ang pinag-uusapan na mag-amang ito dahil wala namang maganda pinag-uusapan kung hindi ang tungkol kay Giselle at sa nangyari sa kanyang anak at sa kanyang boyfriend. Si Don Pepe naman ay may nararamdamang hindi kaaya-aya. Kaya sinabi niya kay Dax na kung pwede ay pumunta siya ng toilet pero ayaw siyang payagan ni Dax. Kasi nga nag-aalala si Dax na baka tatakas lang si Don Pepe. Pero sa kasamaang palad, si Don Pepe ay talagang masama ang tiyan. Kaya anong ginawa niya? Nagpakawala siya ng masamang hangin. Kaya walang nagawa si Dax kung hindi ito ay kanyang kalagan at samahan sa toilet. Ito na si Zoe, ginamot na siya ng kanyang ama. At ang nakakatuwa dito, itong si Zoe ay doktor diba? Pero bakit din niya kayang gamutin ang kanyang sarili at parang napakahinapan ang loob niya? Panay naman ang paalala din Dax kay Don Pepe na huwag itong tatakas. At sinabi pa ni Don Pepe, paano kung makakatakas? Bakit may daanan ba to sa toilet? Sinabi ni Carlos kay Zoe na kabilin-bilin na niya na huwag siya marikisama sa ginagawa ng kanyang ina. Sobra naman pagmamahal ito si Dax kay Don Pepe at gusto pa yatang samahan hanggang sa loob ng toilet. Pero sinabi ni Don Pepe, doon ka na. Tinanong ni Carlos si Zoe kung sino ba ang bumaril dito. Subalit sinabi ni Zoe na hindi na daw yun mahalaga.
Swerte naman yata ng pagsakit ng tiyan ni Don Pepe. Kasi parang makakamarites yan yun. Nasa ganun silang pag-uusap na dumating si Moira. Kinamusta nito si Zoe. Subalit datapwat isang mainit-init na lumalagapak na sampalang ibinigay sa kanya ni Carlos. Aragoy! Sinabi ni Carlos kay Moira, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong isasama si Zoe sa mga kalokohan mo? Ang magnanakaw talaga galit sa kapwa magnanakaw kaya itong dalawang mabait ay parehong nagsumbatan naglabasan ng kanilang mga galing. Si Zoe naman ay naiipit sa pag-aaway nilang mag-asawa. Ay, hindi nga pala sila mag-asawa. Pero bakit siya naging anak ng dalawang ito? Paano kaya naglabing-labing ang dalawang ito? At dahil bulgar nga ang pag-aaway ng mga ito, ayan, makakamaritis na nga itong si Don Pepe. Humawak ng baril si Moira at tinoto kay Carlos. Pareho silang nag-question kung sino ba ang magaling sa kanilang maging isang magulang. Oy, pareho kayong bulok. Habang kasalukuyan namang nakasilip si Don Pepe at dinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Kaya siya ay nasyak at nalaman niya ngayon kung sino ang tunay na ama ni Zoe. Si Doc Carlos Benitez ang tunay na tatay ni Zoe. Sa susunod malalaman na nila na magkasabwat si Moira at si Balahadja.